kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Sukob, tahimik ang paligid habang ang puting belo ni Andrea ay malumanay na sumasayaw sa hangin. Ang mahabang aisle ng simbahan ay tila walang katapusan, ngunit sa dulo nito ay si Marco, ang lalaking kanyang pakakasalan. Sa kabila ng ngiti sa kanyang labi, may bumabagabag sa kanyang dibdib, isang takot na hindi niya maipaliwanag. 3 linggo bago ang kasal nila, namatay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rafaela sa isang aksidente sa sasakyan. Kahit hindi pa nahuhukay ng lubusan ang kanilang lungkot, itinuloy nila ni Marco ang kasal, sa kabila ng babala ng kanyang lola Feli. Huwag kayong magpapakasal sa loob ng 1 taon matapos ang isang kamatayan sa pamilya, sukob yan, hindi kayo tatanggapin ng langit, o ng lupa. Hindi naniwala si Andrea, Lola, panahon na po ngayon, hindi na uso ang mga ganyang paniniwala. Ngunit habang naglalakad siya patungo kay Marco, may kakaibang bigat sa kanyang pakiramdam. Sa isang iglap, biglang namatay ang lahat ng kandila sa simbahan. Napatingin siya sa altar, at saglit niyang nakita ang isang figure sa tabi ni Marco, nakaputing barong, pero marumi at basa, si Rafaela. Napakurap siya, nang tignan niya ulit, wala na ito. Matapos ang kasal, dumiretso sila sa kanilang wedding reception, masaya ang lahat, may sayawan, tawanan, at masasarap na pagkain. Ngunit habang nagsasayaw sina Andrea at Marco sa gitna ng dance floor, biglang bumigat ang paligid. Isa-isang napahinto ang mga bisita, ang bandang tumutugtog ay tumigil. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa iisang direksyon, sa entrance ng venue. May isang taong nakatayo roon, nakaputing barong, basa, at merem, hindi gumagalaw, pero nakatitig kay Andrea, S.I. Rafaela. Napaatras si Andrea, nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatapik si Marco. Nakikita mo ba siya? Bulong niya. Pero si Marco ay nakatingin lang sa kanya, nagtataka, sino? Muling tumingin si Andrea sa direksyon ng kanyang kapatid, ngunit wala na ito. Simula ng gabing yun, nagbago si Andrea, lagi siyang matamlay, madalas siyang tulala, at tuwing gabi, hindi siya makatulog dahil sa paulit-ulit na panaginip. Sa kanyang panaginip, laging inuulit ang eksena ng kasal. Ngunit sa halip na si Marco ang naghihintay sa altar, si Rafael ang naroon, nakangiti ngunit mapatla, tila hindi nabuhay. Isang gabi, nagising si Marco at napansing wala si Andrea sa kama. Dahan-dahan siyang bumangon at hinanap ito. Nang makarating siya sa sala, natagpuan niya itong nakatayo sa harap ng malaking salamin. Nakangiti si Andrea, ngunit ang kanyang refleksyon ay hindi sumasabay sa kanyang kilos. Dahan-dahan itong lumingon kay Marco, ngunit iba ang itsura nito, ang mga mata ay itim, at ang kanyang labi ay bahagyang nakabuka, na parang may ibang kaluluwa sa loob niya. Biglang lumamig ang buong silid. Andrea, maingat na tanong ni Marco, hindi sumagot ang kanyang asawa, sa halip, dahan-dahan itong itinuro ang refleksyon sa salamin. Nang tingnan ito ni Marco, may isang figure sa likod ni Andrea, si Rafaela, nakangiti at unti-unting lumalapit. Mabilis niyang hinayla si Andrea papalayo sa salamin, ngunit bago niya ito maitulak, may bamulong sa kanyang tenga, isang malamig at basag na tinig, mali ang ginawa niyo. Kinabukasan, dinala nila si Andrea kay Lola Feli, nang makita ng matanda ang itsura ng kanyang apo, mapatla, may mga galaw sa braso, at tila wala sa sarili, napailing ito. Huli na, bulong ni Lola Feli, nakapasok na siya sa mundo niyo. Agad silang naghanap ng isang albularyo upang magsagawa ng ritual. Habang sinisimula ng oras ayon, nagsimulang lumakas ang hangin sa loob ng bahay, parang may isang di nakikitang puwersang galit na galit. Umalis ka, hindi ka na nabibilang sa mundong ito, sigaw ng albularyo habang hinahawakan si Andrea. Biglang napasigaw si Andrea, mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang makapal na itim na usok. Tumigil ito saglit sa ere, gumapang sa dingding, bago tuluyang naglaho at bumagsak si Andrea. Makalipas ang ilang araw, kahit nabuhay si Andrea, hindi na siya ang dating siya, lagi siyang tulala, hindi na nagsasalita, at tila may ibang katauhan. Isang hating gabi, nakita siya ni Marco na nakatayo sa harap ng crib ng kanilang magiging anak. Nang lapitan niya ito, narinig niyang bumubulong si Andrea, "Ikaw ang kapalit." Sa salamin sa tabi niya, isang pamilyar na mukha ang nakangiti, si Rafaela. Hindi pa tapos ang sumpa,